Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng News 5. Investigasyon into flood control programs continued. Senator Bam Aquino is calling for a thorough investigation into the government's flood control projects following the severe flooding in many parts of the country. Ito ang exact word ng senador. We need to examine thoroughly whether the billions of pesos funds for flood control were properly used. Yan po. Ito. Ang ganda ng caption, no? Flood control ang pangako, pero flood out of control ang inabot ng taong bayan. Grabe. Salamat sa wakas. Nagkaroon tayo ng isang matapang na senador na may balls na batikusin o imbestigahan. Kasi, kailan ba yun? Last year. So na, 5,500 control projects. Wala na. Parang sinimulan lang ata ng kaunti ng investigation, tumigil na sila, wala na. So dapat ituloy. At ito, wala na. Nakakadismaya ba yung presidente? Sabi niya, tanggapin na natin to. New normal na ito. Ganito na talaga ang buhay natin. Wala na tayong magagawa. Ano bang klaseng pag-iisip yan na I don't know, how do I describe such kind of a leader na wala, nasa huli talaga ang pagsisisi. Yung sabi ni Tatay Digong noon, bago mag-eleksyon ng 2022, na weak leader yan, di tayo naniwala eh. Ano ba yan? Wala na tayong magagawa. Instead na i-encourage niya ang taong bayan to stay strong, magtulungan, labanan ito, wala eh. Defeatist ang kanyang attitude. Ay, nako. Okay, magbasa muna tayo sa mga comments. People who reacted. 15,000 people who reacted. 8,600 ang nag-like. 1,800 ang nang-love. Itong tumatawa, 4,100. Pwede rin ito ang tinatawanan, si Pangulong Marcos Jr. Okay. Sige na, rendali ha. Okay. Lar Gonzales, sabi niya, sa wakas, may isang senador na titindig para imbestigahan ang flood control projects. Pati sunod na din yung PhilHealth. Sino kayang magiging chairman ng Committee on Public Works kaya ito? May Committee on Education ito si Bam Aquino eh. Unahin yung PhilHealth. Okay rin yun, mga 65 to 75 friends ngayon ang nag-uusap. Ano ba ito? Okay, Roderick Abitria. Good, Senator Bam, sana paki-include pati previous administration flood control projects. Yes, pwede. Lahat. Kailangan alam ko, ito yung feedback na re-receive ko, ang mga programa panahon ni PRRD, matitino, matitibay. Kasi, ang narinig kong feedback ganito ha, takot yung mga contractors noon na gagawa ng kalukuhan kasi hindi sila babayaran ni PRRD. Sabi niya, sige, gawa kayo ng substandard na project. Hindi ko kayo babayaran. Sino malulugi? Yun. Ganon ang style ni Digong. Naririnig ko sa aking mga kaibigan na nasa construction business na ganyan, mga nangungontrata sa gobyerno, meron din daw porsyento noong panahon ni PRRD. Kailang nasa 5 to 10% ang allowed.
After that, wala na. Ngayon, wala. Si Mayor Magalong, 45% ang nawawala sa mga proyektong ganyan. So, inimbestigahan. Yung kaibigan kong taga Mountain Province, nagpadala siya sa akin ng picture ng sa bayan nila. Ayun din, Benguet ata sila eh. Pinakita niya yung rumaragas ang ilog doon sa bayan nila. Ang laki ng baha. Sabi ko, delikado palang ilog sa inyo. Kaya ang laki yung baha sa ilog eh. Sabi niya, kabsat. Sabi niya, mabuti na lang panahon ni Tatay Digong. Natakot ang mga kontraktor na makasuhan o hindi mabayaran, kaya maganda ang pagkagawa ng flood control project sa aming bayan, kaya ligtas kami ngayon. Sabi niya. Sabi ko, wow. Ngayon, nasaan yung 5,500 na ibinida nung SONA 2024? Tinatanong ng bayan, nasaan? Nandyan, na-overwhelm lang. Yes, na-overwhelm, nagiba, kung ano-ano dyan. Kasi nga, mga substandard na mga paggawa ng proyekto. Pinagkakakitaan. 2025. Yung budget, yung siniwalat ni Senator Lacson. Billions ang insertion ng mga lawmakers sa kanilang mga distrito para sa flood control projects. Isang maliit na barangay, 1.9 billion pesos ang flood control, isang barangay lang. Isang maliit na bayan, 10 billion. Ganon katindi ang ating kaya ang ganda ng pagkaano ni Senator Bam na flood control ang ipinangako. Flood out of control ang natamo ng taong bayan. Kawawa. Tapos binabaha na nga, binabagyo, sabayan pa ng isang palabiro na abangers. Secretary ng DNR, abangers, nakatulog lang ako sa masarap na bugchi o chibog, ito na, ngayon nabangan nyo, bagyo, o ngayon, na parang natauhan na, hindi na daw siya magbiro, kay pati si BP Sara, pinuna na siya itong si abangers. Anyway, salamat, Senator Bam Aquino, mabuhay ka, sana masusing investigasyon para tumigil na itong kalukuhan ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin, sweldo sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga assorted materials, pako, yero at iba pa para makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Salamat kayo sa Ginoo. Sagig. Ay ka nagpapuat ka din? Kay ko ah. Tiglalay ko. Ay kay. Nagani na labi kay Kema. Karon naman nagyod si ate sa pag atop kay gitabangan lang sa iyang papa kay iyaning kuan kay wala siya iba na karon, so siya ra ang nagtukod ang iyang papa. Ang una na ako pasalamatan ang Ginoo. Kay di ko makawalay kung walang Ginoo. Ang sunod na ako nga pasalamatan ang Quran nga gatag sil daghan kay salamat kay sa imo. Dako gid salamat ba. Lagi nakigpuyo lang dai kati sa imong mama. Mo gina dai nagpuyo ra gid ko, nagluon ra gid ko. O pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama te? Dugay-dugay na gid. Oh. So karon pagid ka nakabalay. Mo gid dai. Pila na kabuk imong anak dete? Upat. Upat na. So na kay mga estudyante. Na ko grade 9 o grade 4. Grade 9 o grade 4. So unsay panginubuhian nimo te? Ang akong bana driver ra gid sa sikat. Ga-drive ra sa sikat imong bana. Oo, so
wala siya karon so nagtabang lang imong papa sa imuha. Oo. So salamat kayo te. Salamat sad. Salamat sad ang nagkuha ani nga sin. Oh. Dagan kay salamat sir. Salamat kayo.